Isa po ito sa pinakamabintang motor ni Honda. Honda XRM 125 DSX at ito naman po yung Honda XRM 125 DS. Alamin po natin yung updated price, installment at bigyan natin ng quick review. What's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa Viajero Motor Sale, Alabel Branch, Sarangani Province. So yan, meron po tayo ditong Honda XRM 125. So napakarami po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. Honda XRM 125 DSX Dual Sport Extreme. So ito naman po yung XRM DS. Alamin po natin yung updated price, installment at bigyan natin ng quick review. Pinagkaiba lang po nito, naka-dual disc brake na po ito. So ito naman naka-single disc brake sa harapan lang. Unlike po dito, harap tsaka likod, naka-disc brake na po yan. Tapos yung decals at kulay, yan lang po yung pinagkaiba nila. Isa po ito sa pinakamabintang motor ni Honda. Tumatak na po kasi sa ating mga Pinoy yung tibay at lakas nito. Mas pinatipid pa sa gas. Kasi fuel injection na po ito mga idol. And then yung handling, ito talaga yung gustong-gusto ng karamihan. Ayan o. Madali lang kasi maneuver. Alamin po muna natin yung mga available na kulay nitong XRM na DS or single disc brake. So ito yung standard ng XRM. Meron po tayong red, tapos yung combination ng decals, red, blue, and then white. Minimal na lang yung sticker niya mga idol. Dati sobrang daming sticker niyan dito. Pero mas okay to para sa akin. Tingnan naman natin yung ibang kulay. So meron din po tayo ditong blue. Ito po yung combination ng kanyang decals. Manipis na lang talaga yung decals niya. Yung nakalagay dito, XRM, tapos 125. Yan o. Gusto ko yung kulay talaga ngayon mga idol. So ito naman po yung black natin. Ito na yung black natin mga idol. Yan po yung combination ng kanyang kulay at decals. Meron po sa ditong gray, dito Honda, white, tsaka red na konti. Ayan o. Ito yung pinakamura pagdating sa XRM. Itong DS or single disc brake. Sayang wala tayong motard. Dating naman po sa XRM DSX natin. Ganda oh. Ang linis tingnan. Ang sarap sa mata. Decals po siya dito na blue. Patulis dito na red. Ganda ng pagkaka-design. Ayan oh. Tapos yung mukha niya, paras na po sa CRF 150L. At signal light naman, halogen bulb lahat yan. Hindi pa sa ginawang LED. Then meron na siyang daytime running lights yun. Maliit na bulb. Ang ganda ng combination ng kulay at decals. Parang ano, pang pulis. Ito naman po yung front fender niya. Makapal na plastic, malapad. Maganda rin yung mga design niya. Sa suspension, ito talaga yung pinakagusto ko sa Honda, yung suspension. Mataas, tapos napakatindi nito. Matibay po talaga. Matagal bago lumagatok. Naka-glossy black naman yung tube niya dito. Sa braking system naman po nito sa harapan, naka-single pot piston caliper, hydraulic disc brake. Kulay red naman yung kulay ng kanyang caliper dito. Ito naman yung disc plate niya, makapal. At yung rim niya mga idol, stainless steel. Basta stainless steel, tumatagal talaga yan. So ito naman po yung design ng kanyang tire, naka-dual sport. May mga ngipin-ngipin po siya para kapit na kapit sa mga off-road. Ayan o. Ang size naman po nito ay 2.50 by 17. Japan technology pa rin yan. So yan, pagdating naman po sa makina nito, naka 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, at ang cooling system po nito ay air-cooled. Air-cooled po yung nagpapalamig ng kanyang makina. Meron na po siya ditong engine guard na plastic. Kala ko dati metal to. Plastic pala to mga idol. Dito naman po yung brake pedal natin. Medyo classic pa yung design niya. Yan o, malaki na tubo. At ito naman po yung footrest. At di nawawala dyan yung kickstart assist. Siyempre sa mga semi-automatic na motor, dapat may kickstart assist po talaga yan. So ito naman po yung muffler niya. Mapapansin nyo po dito naka matte black and then metal pa rin po siya. Siyempre maganda dito kasi naka dual disc brake po ito. Disc brake sa harapan, disc brake sa likuran. Single pot piston caliper, hydraulic disc brake yan. And then sa suspension naman, naka dual shock po ito. Kaya napakatindi nito mga idol. Okay na okay yan, tumatagal talaga yan. Ang size naman po ng gulong niya dito sa likuran, same lang po dun sa harapan, 2.50 by 17. Design ng kanyang tire, naka-dual sport po yan mga idol.
Naman po tayo sa tail light tsaka brake light niya. Mapapansin nyo napakatulis niya mga idol. Same pa rin po sa dati. So ito naman po yung grab bar niya. Pwede natin hawakan yan sa mga angkas natin. Signal light, tail light at brake light. So yan, magkakasama po yan mga idol. So ito yung signal light natin, tail light, brake light. Halogen bulb pa rin po yan lahat. Hindi pa rin sa ginawang LED. So ito naman po yung reflectorized natin na kulay red, sticker ng Honda. At ito naman po yung back fender natin, napakaganda na ng design. Dati kasi plain lang yan, ngayon may mga design na siya. Ito naman po yung sprocket size niya dito sa likuran. Naka 38 teeth, naka low speed po yan mga idol. Sa engine sprocket naman, 14 teeth. So yan lang naman po yung pinagkaiba talaga nila, kulay, decals, sa braking system sa likod. So ito kasi naka drum brake, itong sa standard natin na DS. Ito naman sa DSX, disc brake na po yan. So ang mga gulong pala nito mga idol, hindi pa sa tubeless. Ito po ay gumagamit pa rin ng interior. So ano pa rin siya, tube type. Sa handlebar po nito, naka-glossy black. And then may kataasan pa rin. Dagdag comfort. Ayan, pag nagda-drive tayo. Tapos medyo malapad lang siya mga idol. So ito po ay semi-automatic motorcycle. So wala po itong clutch. Pero mayroon po siyang shifter dito. So dito po tayo nag-shift ng gear. Gustong-gusto ko dito yung hand grip ng ano niya, manubela. Mga buttons naman niya dito. Dito sa left side, nandito po yung high beam, low beam, turn signal light, horn. Sa right side naman, nandito po yung electric start. Siyempre may kickstart assist pa rin po yan. So ito pa po yung kinaganda dito. Sa panel gauge niya, naka-digital na rin po yan. So, ang wala lang po dito, wala lang po itong gear indicator. Yun po yung wala sa kanya, gear indicator. Pero okay na okay pa rin kasi detalyado pa rin po yan mga idol. Sa ignition naman, siyempre naka-dissociate pa rin po yan. At mapapansin natin dito, napakalinis tingnan. Mas malapad na siya kumpara sa mga unang version nito. Yan, mas sporty na siya tingnan. So ito naman po yung upuan niya. Napakaganda dito sa upuan niya kasi malapad, makapal at malambot. Yan yung gustong-gusto ko dito. Ito po yung susian niya. Yan. So ito naman po yung underseat compartment niya. Medyo may kalakihan din mga idol. Ayan o. So dito naman nakalagay yung battery. Ayan o. Malalim tapos medyo malapad. Isang dangkal. Ayan o. So dito naman po yung fuel tank natin. So napakatipid po nito sa gas kasi 125cc tapos fuel injection pa. Dumako naman po tayo sa price saka installment update nila dito. So dito pa rin po tayo nag-inquire sa Viajero Motor Sale, Alabel Branch, Sarangani Province. So yan po, unahin natin tong XRM 125 DSX dual disc brake. So yan, cash price po nila dito. Cash price ay 77,500 pesos. So yan na po yung cash price nila dito. 77,500 pesos para dito sa disc brake natin na XRM 125 DSX. Installment naman mga idol, down payment ay 6,500. So yan na po yung down payment niya, 6,500 pesos. 6 months na installment ay 13,513. Sa 9 months, 9,465. Sa 1 year, 12 months ay 7,408. Sa 18 months, 5,459. Sa 24 months, 2 years ay 4,484. Sa 30 months naman ay 3,866. Sa 36 months, 3 years ay 3,473. So may rebates pa po yan na 200 pesos. So ito may rebates pa to. So mga 3.2 na lang yan mga idol. Ayan o. 36 months, 3.4, magiging 3.2 na lang yan yung monthly nito. Mga previous naman po nito, free helmet, jersey, 3 years registration with TPL insurance. So dito naman po tayo sa DS or single disc brake. Same lang po yan ng price, tsaka itong kulay pula. So ang cash price po nila dito ay 74,000 pesos. Sarado. Cash price ay 74,000. Yan mga idol. 74,000 po yung cash price niyan. Ayun o. So sa monthly installment naman, sa down payment po nito ay 6,000 pesos. Ayan o. 6,000 pesos lang yung down payment nito. Sa 6 months na installment ay 12,950. Sa 9 months, 9,070 pesos. Sa 1 year, 12 months ay 7,099 pesos. Sa 18 months, 5,232.
Sa 2 years, 24 months ay 4,297. Sa 30 months, ayan po, 30 months ay 3,705. Sa 36 months, 3 years ay 3,328. Rebates pa po yan ng 200 pesos. So ito magiging 3,128 pesos na lang yan. Yan o, 3,128 na lang yan kasi may rebates pa man na 200 pesos. Then sa mga freebies, free helmet, jersey, 3 years registration, and TPL insurance. Ito yung maganda sa mga pang semi off-road kasi magaan yung motor mo, matipid sa gas, at the same time, malakas yung makina at magaganda ang suspension nito. Kahit saan nyo dalhin itong motor na to, okay na okay po talaga. Kaya ang tawag dito ay dual sport. Pwede pang highway, pwede pang semi off-road. Wala kang talo sa motor na to mga idol. So yan po, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Viajero Motor Sale, Alabel Brands. Hanggang dito lang po muna ating video ngayon. Chris Ride Motovlog. Ride safe po tayo palagi. God bless you all. Thank you.